sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na ika-31 na linggo ng karamang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. At ang matagumpay na sinodo ng ating simbahang Katolika. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, kailangan na mamuhay sa pag-ibigan sa isa't isa ang lahat ng nanalig sa ating Panginoong Hesus upang sila'y makilala sa buhay na namuhay ayon sa paghahari ng Diyos at sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, tayo ay hinahamon ng ating Panginoon na magiging kanyang tagasunod, mga disipulo o mga lingkod na handang iwaksi ang lahat ng mga humahadlang sa pagsasaksi sa buhay pananalig sa ating Panginoon at sa pagsabuhay sa mga mithiin ng Ebanghelyo. Sa mga sandali sa ating buhay na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay hindi namuhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At dahil sa ating pagtingin lang sa ating sarili, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan.
sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabuo-buo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng turi, hindi ba uupo muna siya at tatayin niya ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpatapos niyon? Baka may ilagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may ipatapos, siya ay kukutyain ng lahat na makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari
na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban ng may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad kung ang sinuman kung hindi niya kahatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ika-31 na linggo sa karunang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang at ang ating pong pag-usapan ay tungkol sa pagiging alagad na sumunod sa ating Panginoon. Ang pagiging alagad ng ating Panginoon ay hindi biro. Ang pagiging Kristiyano ay hindi biro. Ang pagiging kapanalig ng ating Panginoon ay hindi basta-basta at simple lang. Nangangailangan ito ng pagsubok sa lahat ng hamon na napakahirap pang gawin. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, 25 hanggang 33. Sinasabi na ng ating Panginoon, noong may maraming taong sumunod sa Kanya, sinasabi niya sa lahat at ng Kanyang mga disipulo, na ang mga umibig ng higit pa sa Kanya, na mas binigyan pa ng prioridad ang pamilya, ang mga kaibigan, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ng Panginoon. Ang kondisyon ng pagiging alagad ay ang buhay gaya ng pagsunod ng isang propeta na walang kasiguruhan sa buhay. Sa lumang tipan, ang mga disipulo ay tinatawag na Talmud. Kapag marami po, Talmidim. Mula kay Moises hanggang sa mga iba't ibang mga propita, mayroon silang mga disipulo. Ang bawat disipulo ay una ay kinakailangan na siya ay sumunod sa kanyang guro, sa kanyang master o rabi. Ganon rin sa ating Panginoong Hesus. Siya ay rabi o guro at higit pa roon, siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit po na salita sa versikulo 26 hanggang 27 ay ang salitang koinokuna Griego, Mathetes, na ito yung sinasabi natin kaninang Talmud, maging disipulo. Ang mga pangangailangan sa pagiging disipulo ay una sa lahat, ang pagiging kaisa o kasama sa buhay ng kanyang master, ng kanyang rabi, at yun po ang ating Panginoong Hesus Nazareno, upang siya makikilala. Kaya po mabasa po natin yan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 14. At pangalawa, ang tunguhin nito ay upang siya ay maging kapariha ng nagtuturo sa kanya, ng kanyang guro, ng kanyang rabi, o para sa atin na tayo'y parang nagpahayag na kapariha na ng ating pong Hesus Nazareno. Yan po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 40. Pero ang pangatlo, napakahirap ang mga batayan, mga kinakailangan upang ating isabuhay ang pagiging alagad
ang pagiging matitis o talmed. Ang disciple, una sa lahat, ay mamuhay ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. At ang una niyang tinuturo, parang simple lang, ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 13, 8 hanggang 10, sinasabi ni San Pablo, at yun ay mula sa turo ng ating Panginoong Hesus, na ang pag-ibig ay siya yung tunay na batayan ng lahat ng utos. Ang utos ay bahagi ng tinatawag na tradisyon ng Torah. Para sa mga Hudyo, napakahalaga ang Torah. Ito ay kinukumpuni ng 5 aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, at Numeros at Deuteronomio. Na makikita sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 ang mga 10 na batayan nito na tinatawag nating 10 utos na para sa ating Panginoon. At ito rin itinuturo ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Roma na ang alinmang mga utos ay nababatay sa pag-ibig. Kaya ang lahat ng 10 utos, ang una, pangalawa at pangatlo, ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ang pang-4 hanggang 10 na kautusan ay pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya kailangang maging tunay at matapat tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang katapatan sa pagsunod sa Kanya ay una sa lahat, may takot tayo sa Diyos. Ayon pa sa Salmo 111 na ating napakinggan. Upang tayo ay mamuhay na matuwid at matapat sa Kanya, maging mabait at magkaroon ng habag. Na pag sa buhay natin sa kabaitan at habag, makikilala na tayo mga disipulo, na tayo'y mga alagad, na tayo'y tinatawag pa dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, matitis, o sa mga Hebreo sa Lumang Tipan, talmed. At ito ay ating panawagan para sa lahat, na tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, na hindi basta-basta ang pagiging Kristiyano. Hindi bero ang pagiging Kristiyano. Akala natin, pagkatapos ng binyag, Kristiyano na tayo? Hindi. Una sa lahat, mayroong karakter. At ano po ang karakter? Ang karakter ay maging matino, matapat, mabait, at wala pong mga ginagawang mga mali o tinatawag na hindi kaaya-aya sa buhay. Kaya yung mga tinatawag nila sa sarili nila na sila'y Kristiyano, nabinyagan na Kristiyano, pero masama ang ugali, hindi pa Kristiyano. Kapag kayo mga tao na sabi nila Kristiyano sila pero nagmumura, o may masama na mga salita, hindi Kristiyano. Ang mga, kung sino man, ang mga kurakot at nangungurakot pa, ay hindi Kristiyano. Ang mga gumagawa ng lamang sa ilang kapwa at gumagawa ng mga inustisya at iba pang mga kamalian, ay hindi Kristiyano. Silang lahat na binyagan sa pangalan ni Kristo na dapat Kristiyano ay masahol pa sa isang pagano. Dahil hindi nila naisabuhay ang buhay ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon ngayon, ang unang kondisyon ay ang kondisyon na hindi mapatali sa pamilya. Na yung umiibig ng higit pa sa kanilang mga magulang, higit pa sa mga kamag-anak at mga kaibigan at mga membro ng kanilang pamilya ay hindi karapat-dapat maging alagad sa Panginoon. Na pangalawa, na ito yung pagbuklod ng isang panibagong komunidad. Hindi na nababatay sa pamilya na kung saan ikaw ay magkaroong ganitong kaugalian na hindi kaya-aya. Kailangan ikay bahagi ng hinirang na komunidad ng Diyos na kung saan binabago mo ang lahat. Ang lahat ay para sa kabutihan. Na handa kang, pangalawa na kondisyon, handa kang pasanin
ang cross sa buhay. Ang pagpasa ng cross ay ibig sabihin ang pagtanggap ng lahat ng hamon sa buhay, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng paghihirap na walang reklamo dahil bahagi sa buhay natin ang cross. At ang ating Panginoon ay nagpasa na ng cross upang ipahiwatig sa atin hindi biro ang pananalig na Kristiyano, hindi biro ang pagiging Kristiyano. Handa itong magbata ng paghihirap sa pangalan ng Diyos at para sa pagpapahayag na ating isinuko ang lahat. Kaya handa nating iwaksi ang lahat. Kaya sinasabi nga niya sa pinakahuling bersikulo sa Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 14, ngayon sa Ebanghelyo, bersikulo 33, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Lucas, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang ating pagsuko ng buo, ang ating paglaan ng buong pagkatao natin, ang ating ugnayan na malaliman sa ating Panginoon. Iyon ang pagiging Kristiyano. Hindi madali ang pagiging Kristiyano. Pero kung tayo ay gumawa na ng hakbang na simulan na natin ang pagbabago at pagbalik loob, na sinisimulan natin at tayo sumisikap na mamuhay na matuwid, matapat, mabait, at gumagawa ng mabuti, tutulungan tayo ng ating Panginoon at ang kanyang diwa, ang Espiritu Santo, ay tutulong sa atin na lalo pa tayong uunlad upang tayo yumayabong na isang tunay na Kristiyano, na disipulo, na alagad ng ating Panginoon. Hindi man madali, kaya natin sapagkat nariyan ang Diyos na tutulong sa atin. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. At atin pong itutugon sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak na Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang mga pangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming cross at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Nang namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihiyag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag, sa kadakailaang sa iyo ay likas sa pagpupuri namin. Ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang ngel sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig
sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo-salo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang at sa galing ang aming hiram na buhay. Buong kabang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito at sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang namang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mga panatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamansang Laman ng Jesus Nazareno at kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church at makatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mga hirap at mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag na maging alagad o disipulo ng ating Panginoon. Hindi lang po pare, hindi lang po madre, hindi lang po yung mga obispo. Tayong lahat ay tinatawag na maging alagad ng ating Panginoon. Kaya sikapin po natin na mamuhay araw-araw na sumunod sa ating Panginoon. Mamuhay na matuwid, pasanin ang krus sa buhay, maglingkod ng mabuti, mag-ibigan sa loob ng mga tahanan, sa pagawaan at kung saan man tayo, upang tayo ay tunay na mga alagad ng ating Panginoon. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po namin taas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaig po sa iyong cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may malan ng pangako ng sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati